Lagot na, driver ni Rian. Nilabas na ang baho ni Meshel D, Rian Ramos at Sampan Leleyo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa mundo ng showbiz, sanay na tayo sa mga kwento ng glitz at glamour. Nakikita natin ang mga artistang ito na laging maayos, nakangiti at tila may perfectong buhay sa harap ng kamera. Sila ang mga iniidolo, tinitingala at pinapangarap ng marami. Ngunit paano kung ang kinang na ito ay may tinatagong madilim na anino? Paano kung ang mga ngiting iyon ay nakukubli ng isang karumal-dumal na pangyayari na tila hango sa isang pelikulang puno ng karasan at misteryo? Noong ika-28 ng Enero 2026, isang malaking bomba ang sumabog sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa bagong pelikula o teleserye. Hindi rin ito tungkol sa isang simpleng walayan o love triangle. Ito ay tungkol sa isang seryosong akusasyon ng krimen, panbubugbog at iba pa. Ang kapuso actors na si Rian Ramos at ang mga beauty queens na sina Meshel D at Sampan Leleyo ang nagbunyag ng lahat. Ang mismong dating driver ni Rian Ramos na tinatawag na Tutoy. Nagsimula ang lahat noong Enero 17, 2026 ayon sa detalyadong salaysay ni alias Tutoy na ngayon ay nasa ilalim na ng proteksyon ng VACC. Ang insidente ay nagsimula noong Enero 17. Galing umano sila sa isang taping. Pagod at puyat, inakala ni Tutoy na isang normal na pag-uwi lang ito pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Alas 3 ng madaling araw nang makarating sila sa condominium unit ni Rian Ramos. Bilang driver at personal na empleyado, tungkulin ni Tutoy na tulungan ang kanyang amo na ibaba ang mga gamit. Wala siyang kamalay-malay na ang pagpasok niya sa unit na iyon ay ang magiging simula ng kanyang kalbaryo. Sa kanyang panayam emosyonal na ikwento ni Tutoy ang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Pagbaba ko po ng gamit, bigla akong hinawakan at sinit up ako sa loob. Pahayag niya, mula sa pagiging isang empleyado, bigla siyang naging parang isang bihag sa loob ng sariling pamamahay ng kanyang amo. Ayon sa kanya, hindi lang si Rian ang nandoon. Naroon din ang Miss Universe Philippines na si Meshel D at ang isa pang beauty queen na si Sampan Leleyo. Sa harip na magpahinga, inakusahan siya ng 3 na pinagtulungan siyang saktan. Nagmamakaawa po ako, ang paulit-ulit na sambit ni Tutoy habang inaalala ang mga sandaling iyon kung saan umanay paulit-ulit siyang pinagbuhatan ng kamay ng 3 sikat na personalidad. Isipin ninyo ang sitwasyon ng isang driver laban sa 3 maimpluwensyang babae sa loob ng isang pribadong unit. Walang makakarinig, walang makakita. Ang pakiramdam ng kawalan ng laban ang isa sa pinakamatinding trauma na ibinahagi ni Tutoy. Ang pelikulang Pagtakas, talon mula sa ika-39 na palapag. Kung akala niyo ay isa pananakit lang natapos ang kwento, lalong naging tila aksyon ang mga pangyayari dahil sa tindi ng takot at desperadong na mailigtas ang kanyang sarili. Ang isang bagay na sa pelikula lang natin madalas na makita. Noong Enero 18, isang araw matapos ang simula ng kanyang umano'y pagkakakulong, sinubukan niya tumakas ang kanyang plano. Tumalon mula sa condominium unit ni Rian na nasa ika-39 na palapag. Isipin ang tindi ng takot ng isang tao para piliin yung tumalon mula sa ganong kataas na gusali kaysa manatili sa loob ng kwartong iyon. Sa kabutihang palad, hindi siya tuluyang bumagsak sa lupa. Sumabit siya sa mga kable ng gusali at milagrosong nailigtas ang kanyang buhay nang makarating siya sa ika-25 na palapag. Mula sa ika-39 hanggang 25 na iligtas siya. Isang himala kung tutusin. Pagbaba niya, agad siyang tumakbo patungo sa lobby ng building, umaasang makahingi ng saklolo o tuluyan ng makalabas. Ngunit tila hindi pa tapos ang kanyang bangungot. Ayon sa kanyang reklamo, bago pa man siya makalabas ng tuluyan, hinarang siya ng mga bodyguard ni Rian Ramos. Sa halip na dalhin siya sa ospital o pulisya, muli siyang binitbit pabalik sa unit sa ika-39 na palapag. Ang pag-asa niyang makalaya ay agad napalitan ng panibagong takot, ang nakakilabot na akusasyon kay Meshel D. Sa pagbalik niya sa unit, doon na umano nangyari ang mga bagay na mas mahirap sikmurain. Kung ang pisikal na pananakit ay hindi pa sapat, inakusahan ni Tutoy si Meshel D ng eskwela na pang-aabuso at harassment. Sa kanyang salaysay na nagdulot ng gulat na marami, sinabi ni Tutoy na sa pilitan siyang ipinagtanggal ng saplot ni Meshel. Dumating yung beauty queen, ginawa niya akong alipin. Kwento ni Tutoy na halatang nanginginig pa sa trauma nang tunangin umano siya ni Meshel kung ano ang gagawin nila. Ang naging sagot daw ng beauty queen ay maglaro tayo. Ang mga sunod na detalye ay sadyang masilan. Inilarawan ni Tutoy kung ano siya ginalaw ni Meshel gamit ang mga daliri nito
Habang hawak ang kanyang mga kamay, ipinasok umano ang mga daliri sa kanyang bibig at sa iba pang parte ng katawan. Ito ay isang mabigat na akusasyon na nagpapakita ng isang anyo ng pang-aabuso na bihirang pag-usapan kapag lalaki ang biktima at babae ang inaakusahan. Dagdag pa rito, hindi lang umano mga babae ang gumawa ng hindi maganda sa kanya. Ayon kay Tutoy, maging ang mga bodyguard na naroon ay nakisali sa pananakit at pang-aabuso. Halos magmakaawa na siya na itigil ang ginawa sa kanyang, ngunit tila walang nakikinig. Para siyang laruan na pinagpapasapasahan sa loob ng unit na iyon. Ang misteryo ng pulang ampaw, ang malaking tanong ng taong bayan. Bakit gagawin ito ng tatlong sikat, mayaman at magagandang babae? Sa kanilang driver, ano ang motibo? Dito pumasok ang anggulo ng pulang ampaw. Ayon sa mga bali-balita at impormasyon na lumalabas mula sa mga source, ang ugat ng lahat ng ito ay sa pulang envelope o ampaw na insidenteng nakita o nakuha ni Alice Tutoy. Sinasabing ang laman ng ampaw na ito ay hindi pera kundi mga pribadong larawan. Hindi lang basta larawan, mga larawan, kundi mga litrato. Hindi ka nais-nais at maaaring makasira sa reputasyon at karera ni Rian Ramos, Meshel D at Sampan Leleyo. Ang teorya ng marami na taranta ang tatlo nang malamang nakita ni Tutoy ang mga larawan dahil sa takot na kumalat ito o gamitin laban sa kanila. Kinailangan nilang patahimikan o takutin ang driver. Ito ang sinasabing dahilan kung bakit siya sinet up, kinulong at pinaghirapan. Ang layunin umano ay siguradong hindi magsasalita si Tutoy tungkol sa kung ano ang kanyang nakita sa loob ng pulang ampaw na iyon. Ito ay isang classic na kaso ng silencing the witness, ngunit sa paraang marahas at traumatisante. Dahil sa bigat ng paratang, agad na pumasok sa eksena ang Volunteers Against Crime and Corruption para hawakan ang kaso ni Tutoy. Ang paglapit ng driver sa VACC ay nagbibigay ng bigat sa kanyang mga reklamo dahil kilala ang grupong ito sa pagtulong sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Sa social media, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng mga netizens. Marami ang nadismaya lalo na sa mga tagangan ni Meshel D na kilala bilang isang powered woman at advocate ng iba't ibang causes. May mga nagkukumpara rin sa mga kasong ito sa controversial na kaso ni Vong Navarro at Dennis Cornigo, noon isang condo unit, ang mga akusasyon ng rape at illegal detention at ang salpukan ng sikat na personalidad laban sa kanilang panig. Ang pagkakaiba lang sa pagkakataong ito, ang mga inakusahan ay mga babaeng tinitingala bilang ehemplo ng kagandahan at kabutihan ang hinaharap ng kaso. Sa ngayon, hinihintay pa ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Rian Ramos, Meshel D at Sampan Leleyo. Siguradong hindi sila mananahimik at maglalabas din ng kanilang bersyon ng kwento. Sila ba ay biktima ng extortion o totoo ang sinasabi ni Tutoy sila ang naging limo sa gabing iyon? Kung totoo man ito, bakit nagawa nila Meshel D? Pwede namang pag-usapan, diba, ng mahinahon? At kung hindi man ito totoo, ano kaya gusto ng driver na ito na tinatawag na si Tutoy? Hindi man natin alam kung ano ang totoong o nangyayari. Huwag muna tayong manghusga. Alamin muna natin dahil hindi rin naman natin alam kung ano ang totoo at hindi din naman isinilasay ni Tutoy kung paano siya nakatakarawakas at higit sa lahat. Tulad nga ng mga nakaraang balitang na isabing natin, diba, na sinasabi inakusahan sila at nawa ng kaso. Sa ngayon ay sinabi na ang mga pangbuso na ginawa sa kanya. Sa ngayon ay sinasabi na kung paano siya pinahirapan. Kung noon ay hindi sinasabi, ngayon ay ipinaliwanag na. Antayin na lang natin kung paano siya nakatakas at kung paano siya nakapunta sa VICC at upang humingi ng tulong.